Naku po, lagot na. Sa title pa lang, no? Nakahanda ng pumalag sa China ang US. Uy, mula rito kay Sir Pao PH, mga kapatid, ang bago nating bibigyan ngayon ng reaction video. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, mga tol. Meron na siyang 10,200 subscribers, mga tol. Pataasin pa natin yan. At syempre wag nyo kalimutan mag-like sa kanyang video. Napakalaking tulong na yan, mga tol, para lalong na ipopromote, no, ni YouTube yung kanyang mga video, mga kapatid. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary at baka yung comment ko kapareho din ng comment mo, pareho tayo ng komento, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. Nakalagay po ang link sa ibaba ng videong panonoorin natin. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Sir Pao PH. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaalyado ko. May bagong impormasyon akong ibabahagi sa inyo na siguradong magpapataas ng moral at magpapawala sa inyong takot kung sakaling atakihin tayo. Yan ang gusto ko eh. Kasi yan yung mga gusto nating marinig, yung magpapataas ng ating moral. Tuloy natin to. Ng China. Ang impormasyong ibabahagi ko sa inyo ay galing mismo sa United States Congress, kaya 100% lehitimo ito. Ang pamagat nitong topic na ating tatalakayin, mga kaalyado, ay United States Congress told Washington ready to back Philippines if South China Sea row escalates. Sa title pa lang, mga kaalyado, ay malalaman nyo na kung ano ang magiging takbo ng kwentuhan natin ngayon. Pinag-usapan nga po, mga kaalyado, ng mga opisyal ng Kongreso ng Amerika ang kasiguraduhan na talagang nasa likod natin ang Washington at nakahanda sa anumang armadong pag-atake na gagawin ng China sa Pilipinas. Ito, simulan na natin. Isang like and subscribe muna dyan, mga kaalyado, para sa tunay na pagbabago. So ito ang sinabi sa ating reference, mga kababayan. Nagpahayag ang Washington officials sa lahat ng mambabatas ng Amerika na prepared o handa silang tumulong at umatake kung sakaling mas tumindi pa ang tensyon sa South China Sea. Nako, China, kabahan ka na. Kabahan ka na. Gumagawa ka kasi ng marami mong problema eh. Kung meron man silang dapat sisihin, walang iba kundi yung sarili nilang pagkaganid eh, no? South China Sea, mga kaalyado, ang sinabi dito dahil generalize yan, mga kabayan. Bagamat Pilipinas ang sentro ng kanilang talakayan sa Kongreso, ay buong kapakanan ng South China Sea ang sakop ng mandato ng Amerika. So nagkaroon ng Congress hearing itong Amerika dahil sa continued aggression ng China sa katubigan ng South China Sea. Kabilang sa naging highlights sa kapangasan ng China ay ang laser pointing at water cannon attack nito laban sa ating Philippine Coast Guard. So ang sabi dito, mga kaalyado, during a congressional hearing of the House of Representatives early Friday morning, so kahapon lang po ito, sa US House of Representatives ito ginanap. Ibig sabihin ay ganun kaseryoso at kasinsitibo ang usapin nilang ito. Ganun ang dedikasyon ng Amerika na backupan ang Pilipinas anuman ang mangyari. Sabi ng opisyal ng Departamento ng United States of America na siguradong i-invoke nila ang Mutual Defense Treaty Commitment sa Pilipinas if an armed attack against Philippine assets, including those of the Philippine Coast Guard, is committed in the South China Sea. O yan ha, napakalino. Malamang nabalitaan na rin nila yan, mga tol. Nabalitaan na ng mga Chekwa yan. So kung sakali man na sasaktan nila at gagamitan nila ng puwersa etong Philippine Coast Guard, etong PCG natin, mga tol, matatagpuan nila kung ano yung hinahanap nila. Which is ayaw din naman nilang mangyari. Lagi naman yun na sinasabi nila gusto daw nila kapayapaan. Yun ang panay na sinasabi nila, kapayapaan daw ang gusto nila, ayaw daw nila ng gulo. Pero kung sakali man, mapipilitan sila kung talagang aagawin daw, magiging banta daw sa kanilang soberanya. So, tingnan na natin ang tapang nila, di ba? Ang ibig sabihin nito, kahit alinman sa mga assets ng Pilipinas ang tirahin ng China, kahit Philippine Coast Guard natin na laging nakakaranas ng pang-aatake ng China, ay hindi magdadalawang isip ang Washington na gamitin ang alas
na Mutual Defense Treaty sa Pilipinas. Mga kaalyado, dahil sa Mutual Defense Treaty, nagkaroon ng karapatan at kapangyarihan ang United States of America na makialam sa digmaang pwedeng maganap sa rehiyon sa Asia. Malinaw sa Defense Department ng United States ang treaty commitment nila sa Pilipinas. Pinangunahan ni US Defense Department Deputy Assistant Secretary Lindsey Ford ang paninindigan na ito. Matapos nitong sabihan si Representative Yang Kim ng California State na siya ring chairwoman ng House of the Subcommittee on Indo-Pacific of the House Committee on Foreign Affairs. Teka lang baka isipin kasi ng iba, o bakit kayo masaya? Magkakagulo pag ginawa ng Amerika yan, di ba? Magkakaroon ng gera. Ba't kayo nagiging masaya? Maiipit tayo dyan. Baka yun ang isipin ng iba. Hindi. Kaya nagiging masaya ibang mga Pilipino, mga tolo, maraming Pilipino, dahil nakakakita sila ng isang malakas na bansa na umaano sa kanila, no, bumaback up. Ibig sabihin parang nagbibigay ng warning sa mga nambubulas na wag niyong gagawin yan, pag ginawa ninyo yan, kami makakatapat ninyo, di ba? So ibig sabihin nagkakaroon ng isang malaking harang sa gitna. Nagkakaroon sila ng isang malaking takot o binibigyan sila ng warning na wag niyong gagawin yan. Ibig sabihin mas lalong maiiwasan, di ba? Kaya wag kayong mag-iisip na bakit kayo nagiging masaya? Pag nagkagulo yan, maiipit ang Pilipinas. Bakit ba nagkagulo? Di ba? Kasi tinira tayo, di ba? O hindi tayo nanguna. Alangan na pag tinira tayo, ayaw nyo pa rin iisipin nyo pa rin, ayaw namin pumala, ganyan. Wala, titirahin talaga tayo ng titirahin yan, di ba? So tuloy natin. Ito ang linyahang binitawan ni Madam Lindsey Ford sa representative ng California State habang ginaganap ang congressional hearing. We have said repeatedly and will continue to say that we stand by those commitments, Ford added. Ibig sabihin dito ni Lindsey Ford, mga kaalyado, ay paulit-ulit na naming sinabi ito at patuloy naming sasabihin na kami ay nakahandang panindigan ang commitment ng United States sa Pilipinas. Binitawan ni Deputy Assistant Secretary Lindsey Ford ang mga katagang ito matapos na ipahayag ni Representative Kim ang kritisismo nito sa commitment ng US sa Pilipinas. So kahit saan talagang bansa, mga kaalyado, ay hindi nawawala ang oposisyon sa gobyerno. Ito ang eksaktong sinabi ng representative ng California na nagpalabas ng concern ni Lindsey Ford sa Pilipinas. Handa na ba ang US na bumak up sa Mutual Defense Treaty gamit ang puwersang militar? At ano ang mensaheng may paparating nito sa iba pang mga bansa sa rehiyon kung ang US ay hindi puwersahang sasagot ng sapat sa mga pangyayaring pwedeng mag-trigger sa Mutual Defense Treaty? Tanong ito ni Kim kay Ford. At sa pagpapatuloy ng hearing, mga kaalyado, ay pinatunayan ni Madam Lindsey Ford ang kredibilidad ng Washington's military partnership sa Pilipinas. At sinabi nito na ito daw ay isang matatag na parte ng seguridad ng United States sa Indo-Pacific at sa buong mundo. Bukod sa military partnership nila sa Pilipinas sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, sinabi din ni Ford na tinutulungan din ng United States ang isang American company na nag-ooperate sa Subic, Zambales sa Pilipinas sa pagpapatayo nitong shipyard na nakikita nilang isang critical strategic infrastructure sa Pilipinas at sa rehiyon. Ang bayan ng Zambales ay tahanan ng mga daungan, kabilang ang Subic Port kung saan malalaking barko at military vessels ang dumadaong. Matatagpuan ito sa silangang bahagi ng West Philippine Sea na konektado naman sa South China Sea. The fact na ang US companies ay nakikibahagi at tumutulong na makapagpatayo ng trabaho at sinisiguro na ang strategic area at location ay nasa kamay ng isang kaibigang bansa, sa tingin ko, ito ay lubos na mahalaga. Pahayag po yan ni Madam Lindsey Ford. Samantalang sa ibang usapan naman, mga kaalyado, ang US Coast Guard sa pangunguna ni Commander Vice Admiral Andrew Chungson, sinabing tumutugon sila sa lahat ng pangangailangan ng Pilipinas. Si Kentucky Representative naman na si Andy Barr ni-raise ang concern
sa kakulangan ng Philippine Coast Guard sa mga assets na kailangan para depensahan ang sariling bansa. At si State Department Assistant Secretary for Multilateral Affairs, Jung Pak, ay sinabi namang ang kanilang departamento ay nakikipag-coordinate sa ibang mga kaalyadong bansa sa rehiyon para ma-address ang concern ng Philippine Coast Guard. Kulang na kulang kasi talaga, mga tol. Kung naalala ninyo itong isang reaction natin kay John Reps, di ba? Yung mga mangingisdang Pilipino na nagsabi, wala naman daw sila nakikitang nagpapatrolya, kaya nahihirapan sila, di ba? Sabi nga ni Mang Arnel, wag na kayong matakot, di ba? Bagayin nyo na lang din sila. Parang ganon, mga tol, no? Pero kung meron talaga nakabantay, dapat talaga, meron talaga, no? Kaya kailangan natin ng dagdag assets para sa ating Philippine Coast Guard. Dagdag pa niya, parte ng layunin ng aming departamento ang masigurong kinukonsulta namin ng madalas at palaging nasa malalim na pag-uusap pagdating sa tunay na pangangailangan ng Pilipinas. So tunay nga na itinuturing tayo ng Amerika na isang tunay na kaibigan at matatag na kaalyado. Yun, no? So thank you so much, United States of America, for helping our country, especially in those time that our country is on catastrophe. Sa ngayon, no, sapat na muna yung salitang yan. Huwag naman dumating yung panahon na talagang kailangan na nilang patunayan yan. Ibig sabihin kasi nun, mga tol, may gulo na talaga. So, kumbaga sa insurance, yan yung ayaw mong gamitin. Bagay na binabayaran mo na ayaw mong gamitin. Di ba? So, parang ganon, mga tol. So, eto hanggang ngayon, sa salita lang muna, sapat na muna yan. Pero sana wag dumating ang panahon na talagang kailangan na ng Mutual Defense Treaty kasi ibig sabihin nun may kaguluhan na talaga. So hanggang dito muna tayo, mga kaalyado. Yung maikling clip ng pahayag ni Madam Lindsey Ford ay ilalagay ko sa ulihan. Maraming salamat sa suporta at panonood ninyo. Happy weekend, keep safe, and God bless. Okay, mga kapatid, pwede nyo panoorin yung last part ng video to. Nakalagay naman po ang link sa ibaba. Puntahan nyo lang yung channel ni Sir Pao PH. Maraming salamat kay Sir Pao PH. At ayan, mga kapatid, may bago na naman tayong narinig na balita, mga tol, no? So sinabi na nga rito, nilinaw sa kanilang kongreso, mga kapatid, na talagang tutugon sila. Tutulong ang Amerika, mga kapatid, if ever natirahin ang kahit na anumang assets ng Pilipinas, mapa-PCG man yan o kung anumang barko natin, ang tirahin ng China ay gagana at gagana ang Mutual Defense Treaty. So sa ngayon, tulad nga na sinabi ko kanina, tanggapin muna natin yung salita pero wag nating hilingin na dumating ang pagkakataon na magaganap nga talaga yan. Kasi tulad ng isang binigay kong example kanina, insurance, isa yung bagay na binabayaran natin pero hanggat maaari ay hindi natin magamit. Okay? So hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.